sa ating mga taga-pakinig at taga-subaybay dito sa Bombo Radio Dagupan. Ayan, Sir Tony, and reaction dahil according po sa SBMA o dyan po sa Subic Bay Metropolitan Authority, dinenay nila yung allegation na ito pong mga toxic electronic waste from the United States, hindi naman daw po itinapon dyan, ibinagsak po dyan, and they are legally brought for recycling and subject for strict government monitoring. Pero sa panig po ng ban toxic, ano ba, kahit sabihin natin legal yung pagdadala po ng mga basura na yan dito or mga gamit po na yan dito, ano yung epekto po nito, especially sa environment po natin dito po sa bansang Pilipinas, Sir Tony? Unang-una, siguro may bagamat meron na tayong naka-schedule na pagpupulong this coming July 6 sa pangunguna ng Bureau of Custom, pero ganun pa rin yung ating tindig, dahil nga sa binabantayan din ng ating grupo itong ang mga e-waste na kung saan kabilang doon sa tinatawag na hazardous waste, na kung saan para sa kaalaman ng ating mga kababayan, tayo po ay signatory doon sa tinatawag na Basel Convention. Ito pong tratado na ito ay ginawa para po talaga bantayan yung ganyang mga movements, kung sakali mang merong mga attempt na mula po sa mga developing countries, yung kanilang mga hazardous waste ay mapupunta o isi-ship out papunta po doon sa mga bansa katulad po ng Pilipinas. At ito pong monitoring kasi na ginawa na ito ay hindi lamang dito nangyari sa atin sa bansa, kundi maging sa iba pang mga bansa dito sa Asia. Ngayon po, kung ang pag-uusapan po ay legal man ito or illegal, well, sa ilalim po kasi ng convention, ang US po kasi, Bombo Justin, ay hindi po party. Hindi po sila signatory. Kaya ang treatment po sa ganitong klaseng shipment, whether for recycling man ito o kung ano man yung gagawin, ay considered illegal kung yun po ang ating pagbabasihan. Ikalawang punto po, dahil nga merong RTC ruling na kung saan hindi po pinahihintulutan ang ating mga regulatory agencies katulad ng Bureau of Custom para mag-inspect, ito po ay nakakabahala dahil po sila yung merong otoridad para mag-inspect na itong mga shipments na pumapasok, especially dito po sa ating jurisdiction. Ano po yan pagbabantay at pagkokontrol kung sakali man na may mga ganitong klaseng kargamento ng mga basura katulad ng e-waste. At dito nga po sa ating press conference na inilunsad ay talagang kumbaga binantayan po kasi ito lalong-lalo na nung ating NGO counterpart na kung saan sa US na kung saan sila talaga ay nagsagawa ng tatrack nitong mga shipments na ito at na-identify nga na ito po ay mga e-waste. So kung dito po sa atin, ang e-waste po kasi Bombo Justin ay highly hazardous na klase ng mga basura. Delikado ito dahil sa ito ay may taglay ng mga peligrosong chemical. At kung ito man po ay sabi nga kung naranasan nga natin siguro mga sometime ago yung pagpapabalik ng mga Canada waste 103 containers yan na pumasok dito sa ating bansa, na-repatriate natin halos kalahati, more than half yung napabalik natin. So ito po yung binabantayan talaga at pinipigilan dahil nga po bahagi po talaga ito ng Basel Convention na iniiwasang mangyari, lalong-lalo na doon sa mga developed countries, yung kanilang mga basura ay dadalhin doon sa mga developing countries katulad ng ating bansa. Sir Tony, kung ang pag-uusapan sa epekto naman sa kalusugan nitong mga e-waste na ito, kasi natalakay natin yan way back tungkol po sa yung mga e-waste na itinatapon, 'di ba? Hindi siya basta-basta pwede nating sunugin, 'di ba? Hindi natin siya pwedeng basta-basta dalhin lamang po sa mga material recovery facility. So, ano po yung negatibong maaring maidulot po nito sa kalusugan po ng mga tao, sir?
Dito sa ating bansa, hindi naman natin tinatawaran. No? Meron talagang mga nagre-resiklo nito. Meron ding talagang, in fact, sa ating domestic lang, Bombo Justin, ay may mga nangangalakal pa din ito, no? Ng ganitong klaseng mga basura, yung mga electronic waste. Kaya nga po makakakita tayo sa ibang mga establishments na kung saan pwede mong i-drop off, no? Talagang kasi kailangan talaga ng proper sabi nga sound management, no, nitong ganitong klaseng basura dahil nga po sa taglay na peligro nito, dulot na rin ng mga presence ng mga chemical. So therefore, kung may ganito po karami na klase ng mga basura mula po sa mga electronic and electrical waste, much more pa po na mas kailangan talaga itong pangasiwaan ng maigi.